walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyong fresh overload ang lola ninyo ngayon, di ba? Syempre wala naman tayo masyadong ganap ngayon kasi nga nagpapahinga talaga ako ng bonggang-bongga. Ayokong rumampa, ayokong gumala, ayokong umalis. So, gusto ko lang dito lang sa bahay. And then, ayun nga, kanina nanood ako ng Mr. Intercontinental. Naloka naman ako, 3 hours. Ang sakit sa ulo, ha? So, yun. So, naboringan lang ako doon sa part kung paano mag-host yung host nila. Parang feeling ko naubos din yung energy niya sa akatalak, di ba? 3 oras ko ba naman dumaldal ng dumaldal. Ang ayoko lang sa kanya, yung pasuspend niya na sobrang tagal. So, parang nagde-dead air kasi. So, yon. Anyway, so, congratulations sa nanalo. Nanalo nga ay si Thailand na talaga naman, oh my God, grabe ang Thailand ngayong taon na to, no? Exciting. At kung iisipin mo, pag nagkataon, di ba? Sayang, no, sa Miss Universe. Sana dami nilang corona this year. So, yon. So, yung iba tinatanong ako kung powerhouse na ba sila. Powerhouse agad. Hindi ba pwedeng Country of the Year muna? Charot. So, Country of the Year, hindi ko nga rin malaman kasi sa sobrang dami din naman na na bansa, di ba, na ngayon nag-shine ang Peru, Colombia. Colombia, maganda din yung performance nila this year. Philippines, kahit wala pa tayong corona na naiuwi this year, masasabi ko maganda din ang performance ng Pilipinas sa international arena. Ha? Kasi kung iisipin mo, first runner-up tayo sa Miss Charm. Tapos, nag-first runner-up tayo sa supranational, third runner-up tayo sa Miss International, at kung ano-ano pang pageant. Ang alam ko, may nauwi din tayo sa mga minor pageant, di ba? So, not bad para sa Philippines. So, hindi naman sa lahat ng oras ay Pasko. So, dapat maintindihan natin na minsan talaga ay dadaan tayo sa mga ganitong eksena. So, ako, para sa akin, happy naman ako kasi syempre, iba pa rin talaga yung eksena ng Pilipinas. At hindi pa dito natatapos yung lahat, guys. Ando doon lang na paminsan-minsan ay kailangan natin magpahinga at ibigay natin yung opportunity sa iba. Kasi syempre mahirap naman kung puro Philippines, Philippines and Philippines lang ang mananalo. Sabi nga ni Mr. Nawat, Philippines and Philippines and Philippines again. So ngayon, gusto ko rin sabihin na Thailand, and Thailand again, di ba? So, yun. So, ano kayang feeling niya kapag ganun na sinasabi ng tao na puro Thailand na lang ang nananalo? So, yun. Ay, nako. Kaya ako, ang masasabi ko lang medyo nakakaloka. So, doon naman sa vlog ko yesterday dito sa Samsam TV, syempre, marami yan nag-react kasi di ba sinasabi nila, naku, sumamasam naman, di naman maintindihan. Parang biglang iba na yung sinasabi regarding kay Kun An. Ako kasi, to be honest, minsan kasi iniisip ko din, what if kung hindi naman pala siya may pakana, di ba? Syempre gusto niya manalo ang Thailand at hindi imposible yun. And then, ako para sa akin, siguro bigyan lang natin siya ng chance. Bigyan natin ng time, di ba? So nakikita naman niya yung suporta ng Pilipinas sa ating mga inilalaban sa Miss Universe. So bakit tayo maaalarma? Kung baga parang tama nga yung ginawa natin na nagkaroon tayo ng mga pa-homecoming kay Michelle D, mga eksena ni Michelle D, nang mawindang siya ng tuluyan na para maisip niya na talaga iba talaga ang Pinoy, no? So, yon. Importante yon na ipapakita natin sa buong mundo na kahit hindi tayo nananalo ng corona, ay pwede naman tayo mag-shine sa isang pageant, di ba? So, yon. Kaya ako, happy ako eh. Happy ako sa nangyari dito sa sa Miss Universe na naipakita natin yung galing natin, di ba? And then, let's see, kasi iba pa rin talaga yung bayanihan ng Pinoy kung iisipin mo, lalo na pag gumalaw na yung mga pageant fans na kung paano susuportahan ng isang kandidata, talagang magbabayanihan yan as long na hindi nila nararamdaman talaga na dadaya sila or hindi nila nararamdaman na nagagamit sila. Kasi pag once na parang laban sila ng laban tapos hindi mo na ibigay
yung the best para sa kanila, eh talagang iiwanan kanya ng mga yan sa ere, di ba? So yun nangyari sa Miss Grand eh, kung iisipin mo eh. 'Di ba? Parang tayo nung una, ganun din naman yung suporta natin sa kandidata natin. Kaya lang dumating sa punto kasi na parang napagod ang Pinoy eh sa kaka-hope. Kasi 'di ba hope tayo ng hope taon-taon. Kaya dapat ang mga pageant organization din paminsan-minsan dapat talaga na tantyahin din nila, hindi yung porket na parang, oy nanalo na tayo dito, hindi na tayo ipapanalo. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung deserve ng kandidata na dapat ipanalo sa isang pageant, ipanalo talaga. Hindi yung dahil pa-personalin, tapos sasabihan na, nako, lagi naman sila nananalo, so iba naman. Kasi lahat naman tayo, di ba? Lahat ng bansa gusto, mag-dominant ka na ikaw yung mag-title. Katulad ng Miss Grand, o sunod-sunod yung pagkakapanalo nila sa iba't ibang klase ng pageant. So, okay lang sa atin. So, dapat ganun din sila pag nananalo ang Pilipinas. Hindi kasalanan ng Pilipinas kung magwagi ng sunod-sunod din sa international pageant. So, kasi doon sa nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo, magiging mahina na ba talaga ang Pilipinas pagdating sa international pageant? No, hindi ko nakikita nagiging mahina ang Pilipinas. Siguro nandoon lang na parang siguro give chance to other. Kasi nga kung ipapasok nga naman nila, eh baka ito nga yung manalo. Katulad na lang halimbawa, Miss Universe. So, syempre, nagiging mautak din yung judges or mayroon din siguro silang pagmi-meeting na ginaganap na baka na hindi natin alam na parang they are looking at something new country, ganon-ganon. So, ako kasi para sa akin, yung caliber ng Pilipinas sa isang beauty pageant, lalo na sa Miss Universe, ay hindi mo naman maitatanggi na talaga namang super duper galing, di ba? So, wala ka namang masisilip na butas. Kaya lang kasi siguro nandoon din na hindi rin po pwede na parang puro Philippines and Philippines na lang. Katulad na lang ng South Africa, di ba? Buti nga tayo, umaariba pa yung South Africa, medyo nahihirapan sila talaga. Kasi after manalo nila kay Demi Peter, tapos nag-first runner-up sila, tapos kay Tamarin Green, tapos biglang nag-title uli sila. Kung iisipin mo, sandwich win eh. Di ba? At kung nagkataon, imagine mo, runners-up, first runner-up, hindi second runner-up, first runner-up. So, triple win yon pag nagkataon. So, after ni Susubini, ayun, ni El Tocuyo sila. So, ngayon, after nila ma-El Tocuyo sa dito, nahihirapan na silang bumalik. Nahihirapan sila na ma-hit uli ko ano yung na-hit. Kasi, yung time kasi nila talagang hinintay nilang dumating. Dumating talaga sa kanila yon. Tapos, parang ang bilis lang mawala. So, yon. Doon lang ako naloka na parang, ay, nawala kagad yung ningning nila. Kasi kung iisipin mo, di ba, after Susubini Tonsi, ano ba nangyari? Oh, now, thank you girl sila. Tapos, after nahirapan na silang bumalik sa top 5, hindi nga sila pumapasok sa top 10. So, akala natin itong pambato nila papalo ng top 10. Pero hanggang top 20 lang. So, nahirapan din. Kaya maswerte pa rin ang Pilipinas kasi talagang nakarating tayo hanggang hanggang top 10. Siguro ako para sa akin, siguro sa isang taon, kailangan lang natin magpadala ng kasing caliber din uli ni Michelle D. Kasi sa totoo lang, pag naiisip ko talaga si Michelle D, nangihinayang ako. Kasi parang grabe yung ipinakita ni Michelle D. So, okay sa akin to pag naka-top 5 to eh. Parang sabi ko nga, hindi lang top 5, top 3 talaga. So, pag naiisip ko siya, hanggang ngayon hindi ako makamove on. Parang nandoon na, no, sinayang ninyo eh. So, sinayang to the point na sana nairating niya yung top 3, yung opportunity. Kasi kagabi, kaya ako na naman nababanggit to, na may nakita na naman akong photos, grabe. Grabe talaga si Michelle D, sobrang winner. Kahit nga si Melanie Marquez sa interview niya, sabi niya, tinanong siya ni Boy Abunda, anong pakiramdam mo na nakita mo si Michelle D na rumampa sa ganito? Sabi niya, tinanong daw niya yung sarili niya, anak ko ba yun? O, diba? Pero iba pa rin si Melanie Marquez. Kasi parang mas na-appreciate ko ngayon si Melanie Marquez. Sa totoo lang, yung mga post ni Melanie kapag po-post siya, yung na boy, yung pinag-sample lang siya ni Boy Abunda na, sige nga, post ko. Sabi ko, galing. Imagine mo, pag sabi lang ng 1, 2, 3, may post na kagad, di ba? So, yon. So, nakakatuwa kung iisipin mo. Sana makakuha tayo ng kasing caliber na ganito ni Michelle D. And then, sana sa susunod na taon na mas makaariba tayo sa Miss Universe. Sana manalo tayo.
Ayun, so parang feeling ko pwede naman na tayo manalo since 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 years ago. I think okay na para sa corona ng Miss Universe, 'di ba? Kaya kayo guys, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Malay naman ninyo, 'di ba? Meron tayong kandidata ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines na possible talaga na may uwi niya yung corona ng Miss Universe, di ba? Ako every year naman, di naman ako nawawalan ng hope. So, masakit lang tong year na to kasi parang feeling ko na sayang si Michelle D talaga. Sinayang talaga ng mga judges. Hindi ko sinisisi ang organization kasi ang organization parang feeling ko na syempre kung gugustuhin nila, kaya naman nilang piliin, di ba? Pero ang sisisihin ko talaga yung mga judges, hindi marunong tumingin. Kaya sana sa susunod na taon sa Mexico, panalo sana talaga yung mga judges. At utang na loob, huwag niyong gawin judges itong si sino pa to? si yung Miss Universe 2010 kasi medyo delikado to para sa Pilipinas. Alam ko ayaw niya sa Philippines. But let's see, tignan natin, di ba? Tignan natin kung sino pa ang magpapaandar at kung sino ba yung kakabog sa susunod na taon. Ito nga, may nagtatanong nga sa akin, Mama Sam, sino ba ang gusto mong ipadala natin sa Miss Universe? Si Atisa Manalo or si Samantha Bernardo na parehas na nag-first runner-up dito sa Miss International pageant, sa Miss International at saka sa Miss Grand International. So kung ako tatanungin mo, siguro I feel na si Atisa pa rin. Ewan ko, alam kong caliber si Samantha Bernardo. Kaya lang kasi ang problema ko kay Samantha Bernardo, parang feeling ko wala siyang ibang styling. I love Samantha Bernardo ha, paborito ko to. Pero yung styling niya kasi parang medyo iisa lang. Parang feeling ko kapag si Atisa Manalo, marami naman siyang styling na ibibigay at kaya niyang gumawa ng iba't ibang klaseng styling. So yun yung nakikita ko. Kaya parang feeling ko dito ako kay Atisa Manalo kung sakaling silang dalawa magkukumpit ha sa Miss Universe Philippines. Pero kung magkaibang taon, halimbawa sa itong taon na to sasali si Atisa Manalo, tapos sa susunod na taon sasali si Samantha Bernardo, magiging masaya ako kasi parang feeling ko kaya natin ipasok ang ating bansa sa semifinals pagdating sa Miss Universe. Kumbaga parang kung iingatan mo yung na wag tayong ma-El Tucuyo. But sabi ko nga guys, syempre, challenge to sa lahat ng kandidata na lumalaban at ilalaban dito at lalaban dito sa Miss Universe Philippines. Then, kung sino yung mananalo dyan, challenge yan na ma-maintain nila ang pagpasok natin sa semifinal. So, medyo nakakakaba, di ba? But, magtiwala tayo kung sino yung mananalo. So, yon. So, kayo guys, sino guys ang sa tingin ninyo? Kung sakasakali nga magsasabay to si Samantha Bernardo at saka si Atisa Manalo, sino ang pipiliin mo? At saka tingin mo sa mga nangyayari sa pageant, kailangan ba talaga na manatiling humble ang mga Pilipino para alam mo ma-maintain natin yung ating tagumpay? And then, ikaw ba, mas nagagalingan ka ba talaga kay Melanie Marquez more than kay Michelle D? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa Samsam TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. And then yun guys, huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga chika. And then huwag nyo rin po kalimutan i-like ang video natin today. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.